Hello mga kamamis, another serie na naman ng buhay ko. Ayan, buhay ko ha, hindi buhay nyo, buhay ko to, charis. Ayan. So for today's mini vlog, so magluluto tayo ngayon ng pechay. Ginisang pechay lang po ang ating uulamin. Kasi nga, from previous days po, palagi kaming manok. Ginisang manok, pritong manok, adobong manok. So nakakasawa maging manok, charis. Ayan, so nakakasawa kumain ng manok guys. So naging allergy na yung mga tao dito sa amin, charis. So ayun, continue tayo dito sa aking ginagawa. So una kong ginawa dyan guys, sinugasan ko yung pechay. Siyempre kailangan talaga hugasan natin yung pechay. And then sinunod ko yung sayote, binalatan ko na siya. Tingnan nyo naman, ang bilis kong magbalat ng sayote. Kasi nga, time management ang kailangan ko guys. Kasi nga, natulog na yung baby ko. So, magluluto tayo dito ngayon sa baba. So, ayan. So, bago nga pala ako nagluto dyan guys, pumunta nga pala ako dun sa small market. Ayun. Ano bang tawag dyan dito? Yung talipapa, kumbaga, na malapit lang dito sa amin. Doon ako bumili ng gulay. Pero guys, yung video na yon hindi ko pa na-edit, kaya hindi ko pa siya i-upload. So, ito muna yung inuna ko guys, para mapakita ko naman sa inyo kung paano ko magluto dito sa bahay. So, itong video na to guys is preparation lang lahat, no? Hindi kasali yung pagluto ko ng ng pechay kasi nga masyadong malaki na yung storage na nagamit natin, and then malaki na yung time na consume natin. So ito is for preparation lang ng mga igigisa natin. So sayote, tsaka pechay, and then okra. So meron ako dyan ng okra, ayan. So ayan guys, hiniwa-hiwa ko lang yung sayote. So kailangan talaga hiwain. Pero syempre hinugasan ko yan guys, at hugasan ko pa yan ulit. So wag niyong pansinin yung background ko dyan sa kusina kasi nga it almost 50 years na yung bahay, charis. So, hindi ako nahihiyang ipakita ko sa inyo guys kung anong buhay ang meron ako. So, nagiging proud lang ako kung ano yung buhay na meron ako. Kaya, sana supportan nyo pa rin ako. Ayan. So, hiniwa-hiwa na nga natin yung ating sayote dyan. Alam niyo ba guys, na ang sarap ng sayote para lang sa akin. 'Di ba? Kahit ano pwedeng lagyan ng sayote. Basta may sabaw. Wag lang yung wag lang yung tawag nito, menudo tsaka adobo. Ayan. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang siya guys. Mabilisan lang talaga yung paghiwa natin kasi nga natulog pa yung baby ko. So, nagnaka lang tayo ng time para makapagluto. Ayan. At yung isa dyan, kumuha siya ng baso. Gusto niya kasi ng baso. Pero hindi siya nagsasalita. Nagsa-sign language lang siya ng kanyang kamay. Sabi ko nga sa kanya, bakit hindi siya nagsalita? Ayan. Alam niyo ba guys, hindi ako fluent mag-Tagalog. Ayan. Kasi mas bate niya tayo. Taga mas bate ako guys. So, kung may pagkakamali man ako dito sa voice recording ko na to, ayan. Correct me if I am wrong. Ayan. So, ayun. So, continue na tayo guys dito sa ating niluluto. Ayan. Nawala nga ako dyan bigla kasi may kinuha ko dun sa loob. Ayan. And then, alam niyo ba guys, ako kasi yung tipo ng tao na gusto kong matuto galing sa ibang tao. So, kung may mga suggestion kayo, pwede nyo pong i-update sa akin kung ano yung dapat kong baguhin sa pagbablog ko na to. Kasi nga, lang tong vlog na to guys. Wala kasi akong trabaho ngayon. Kasi alam niyo naman, mami tayo, ayan. I have a baby girl na 7 months old. So, ayun, nag-resign ako sa trabaho. Kasi nga, kailangan talaga natin pukusan yung ating anak, yung baby. 'Di ba? Kahit sino naman ina, kailangan talaga pukusan yung mga baby na magwa 1 year old pa lang. So, ganun. Tsaka guys, nag-resign ako sa trabaho kasi nga, ayun, meron nga tayong aalagaan kasi guys, hindi ako nakakampante na pinapaalagaan ko lang yung mga anak ko. Gusto ko talaga na ako yung mag-alaga sa kanila. So, ayun, kahit na napapagod tayo sa anumang yung mga trabaho na meron tayo, mga pagsubok sa buhay, kailangan talaga natin lumaban para sa mga anak natin. Kasi nga, sila yung kalakasan natin
sila din yung kahinaan natin sa lahat ng bagay. Ayan, hinugasan ko yung sayote, guys. Hinugasan ko siya ulit. Ayan, so, 'di ba? Kailangan talaga maging inspirasyon mo na lang kung bakit ka lumalaban sa buhay yung mga anak mo. Kasi guys, lahat naman ng tao mayroong problema, 'di ba? Hindi naman tayo lahat nawawala ng problema. Ayan. So, alam niyo ba guys, habang naghihiwa tayo dito ng ating mga gagamitin pag-isa, yung mga ingredients natin, yung mga natin, ayan, napapakwento na ako sa inyo. Ayan. Yan yung okra guys, hindi ko na siya hiniwa guys, kasi nga pag naluto na siya parang nagiging madulas na yung niya, yung sabaw ba. So, gusto ko, buo lang siya ilagay doon sa ginisa. Ayan, tapos na tayo guys, pero nga, hugasan natin yung ating chopping board. Ayan. Hugasan ko yung chopping board guys, at saka, magkukuha ko doon ng bawang tsaka sibuyas doon sa loob. Ayan. Alam niyo ba guys, syempre, bilang nanay, kailangan talaga marunong ka mag-manage ng time mo. Kasi pag hindi ka marunong guys, ay nako, sure na sure ako, hindi nyo kayang panindigan yung pagiging nanay. Charis. Charis. Hindi guys, kapag hindi nyo alam kung paano nyo i-manage yung time nyo, maguguluhan kayo sa mga gawain sa bahay, gawain para sa mga anak nyo na meron ka bilang nanay. Pero kung magaling ka mag-time management, naku guys, mabilis lang. Kaya mo magluto, kaya mo maglaba, kaya mo paliguan yung anak mo, kaya mo silang lambingin, kaya mo silang alagaan. So, ayun, lahat yun magagawa mo. So, ayan guys, so enough na yung ating kwento for today's mini vlog. Ayan. So, nagpapasalamat ako sa mga viewers ko dyan na sumusuporta sa akin palagi. Maraming salamat sa mga followers ko, sa mga laging nanunood. Ayan, sa mga laging nanunood. Guys, wala ako dito ngayon sa vlogging kung hindi dahil sa inyo. Kayo yung inspirasyon ko na gawin ko to lahat. Kasi nga, naniniwala ako na kayo ang magiging kalakasan ko dito sa pag-vlog na to. Ayan. So, ayun, ang ingay na nga ng baby ko guys, kasi nga voice over lang to. Ayan.